si Maine Mendoza ay hindi pa raw handa maging nanay. So ayaw pang magkaanak. Pinabababa ang stress level nila. Mag-enjoy muna tayo. Diba? Kumaga parang tayong dalawa muna. At pelikula ni Maricel Soriano, makakapasok ba sa MMFF ngayong taon? Pag hindi kumikita sa MMFF, parang unti-unting tinatanggal. Siguro mga ilang araw lang, mga 2-3 araw lang, pinupull out na. Walang magbabagong taon! Ganon. Vice Ganda versus Denise de Belen. Kanino ka? Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras naman ako napapanood ngayon, naku, tutukan nyo na to. Maraming salamat! Ako ay magbibigay ng mga mula sa puso, pero balancing opinion para sa ating latest showbiz issue ngayon. Makikiusyoso pero hindi makikisawsaw. Makikisali pero hindi makikigulo. Ako ang inyong bagong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Nenya Chikadora! At ito ang latest. Ayan, may mga intriga na si Maine Mendoza ay hindi pa raw handa maging nanay. So ayaw pang magkaanak. Nako, siguro yung ibang netizen kasi nakita na after nila ikasal, syempre nakita agad siya doon sa Kasal Limaha sa Bali, Indonesia. Then, after ilang days, nakita na agad siya sa Itbulaga. So parang hindi pa sila nagkakaroon ng parang honeymoon ni Congressman Arjo Atayde. Pero syempre, hindi porket busy siya, hindi na siya handa. Ayaw na niya. Wala namang sinabing ganun si Maine. Pero ang responsabling tao, syempre, ang mga bagay na yan ay pinaghahandaan. Dahil hindi yan biro, di ba? Dapat pinag-iisipan, pinagpaplanuhan. Ganon ang pagkakaroon ng pamilya. Kung responsable ka. Kasi, kung paghahanda naman, pagdating sa pera, nako, wala nang question. Mga milyonaryo yung mga yan. Maraming pambili ng gatas. Toneto nila ng mga diaper ang kaya nilang bilhin para sa kanilang magiging anak kung magkaganon. Pero hindi naman dun masusukat. Kasi, di ba, dapat pinaghahandaan yung physical. Physical mo dapat wala kang sakit, dapat healthy ka, di ba? Kasi kung sasabihin nila, baka mapapagod kung mga anak, no. Kaya nilang magkaroon ng yaya, makakatulong sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Siyempre, hindi lang financial ang paghahandaan. Dapat pati physical. Dapat maayos ang kalagayan mo pag magkakaroon ka ng anak. Di ba? Yung iba nga parang pinabababa ang stress level nila. Alam ko ang stress level. Para magkaroon sila ng fertile na tsuba at magkaroon na sila ng anak. So siguro naman sila ay matured enough para makapagplano ng maayos. Kasi hindi naman ito basta-basta, hindi porket ikinasal ka na, mag-i-expect na agad ng mga anak. Diba? Hindi naman ganun. Kasi minsan may mga desisyon na ay mag-enjoy muna tayo. Diba? Kumaga parang tayong dalawa muna. Maganda na planadong-planado ang bawat stage ng buhay ng mag-asawa. Lalo na sila ay mga celebrity, diba? So, may mga natunguan siguro mga proyekto na kailangan tapusin, may mga obligasyon na kailangan gawin. So, kumbaga parang tatapusin muna, kailangan bago lumabas yung bata, kailangan clear ang lahat. Kumbaga, handa ang paligid, ang katawan, ang isipan, ang pinansyal, ang lahat. Planadong-planado para smooth at maganda ang mga pangyayari sa paligid. Hindi lang sa kanila, pati maging sa bata. Kasi diba, ilang linggo pa lang naman silang ikinakasal. So para sa akin is, silang dalawa muna. I-enjoy muna nila ang isa't isa. At ang mga bagay na yan ay pinag-uusapan din naman nila sigurado. Diba? Hindi yan desisyon ng isang tao lang or ni Maine Mendoza lang. Pinag-uusapan yan nila kasi sila ay isa na. Diba? Isa na. Ang galing ko doon. At higit sa lahat yan po ay hinihiling sa Diyos. Kasi kahit na anong paghahanda, financially, emotionally, mentally, physically, kahit na handang-handa na ang lahat, dapat ipinapanalangin yan sa Diyos. Diba? Kasi si God lang ang magbibless sa atin. Si God lang ang may kakayahan magbigay ng miracle sa buhay natin. Diba? Ang bait ko yun. Nako, ano man ang desisyon niya, nasa kanya yon. Basta masaya siya sa buhay niya. Okay? Nako, mahal natin si Maine. At eto pa. At pelikula ni Maricel Soriano, makakapasok ba sa MMFF ngayong taon? Naku, abangan natin yan. At sana makapasok. Kasi diba, naideklara na ang 4 na pelikula ay nauna nang magdeklara na kasama sila sa MMFF. Diba? Ang Alden Sharon Tambalan, kung saan parang story ito ng magnanay. So, mayroon ding Pinduko, which is Mateo Guidicelli at Christine Reyes. Ano pa? Yung kay Derek Ramsey at kay Beauty Gonzales, yung Kampon. Then, yung kay Marian Rivera at Dingdong Dantes.
yung Rewind. So, marami ang mga magagandang pelikula at bigatin ang mga artista. So, madadagdagan pa yan ang mga ilang pelikula at inaasahan nga nila na makakapasok ang pelikula ni Maricel Soriano kung saan kasama niya dito is si Roderick Paulate. So, hindi pa naman nalalaman kung ano yung kwento ng nasabing pelikula, pero ina-expect na talaga namang bongga na naman ito, kagaya ng mga pelikula ni Maria na nag-iiwan ng tatak at mga bigating litanya. Hindi ba? Walang magbabagong ganon. Kasi kung husay at husay lang din ang pag-uusapan, naku, hindi magpapatalo si Maria. Diba? Ano pat naging Diamond Star ang lola mo kung ganyan-ganyan lang. Pero diba, ang gagaling nila. Ayan, nandyan si Sharon, nandyan si Marian. Nako, banggaan ito sa Best Actress. Kasi balita pa na makakasali yata ang kay Vilma Santos at Christopher De Leon. Diba, may Maricel Soriano na tayo, may Ate B pa tayo. Ay, ano pa? Diyos ko, kailangan malaki ang budget nyo ngayong MMFF. Mag-ipon na. Para lahat ng pelikula mapanood, masuportahan ang pelikulang Pilipino. Ganon! Push! Sana kumita ang mga pelikulang ito at sana ay tumaas palalo ang kita ng MMFF. Kasi di ba dapat taon-taon pataas ng pataas? Di ba? Para masabi natin paunlad ng paunlad din naman ang lokal na aliwan. Lalo na ang gaganda ng mga entry, tsaka mga bigatin ang mga artista. Wala kang itatapon, lahat panunuorin mo. Kasi dapat curious ka. Bago mo mahusgahan yung ibang pelikula, dapat mapanood mo muna. Kasi di ba parang tradisyon na yun sa showbiz at parang sa buong Pilipinas na rin. Kasi ang mga pelikulang yan naman ay mapapanood sa buong bansa. Dapat lahat yan ay aariba. Dapat walang maiiwan. Kumbaga parang ang hagdanan baitang-baitang lang ang pagitan. Hindi yung lulukso at napakalayo ng agwat. Di ba kasi malungkot mang isipin na kapag ang mga pelikula, kahit bigatin ang mga artista, pag hindi kumikita sa MMFF, parang unting-unting tinatanggal. Siguro mga ilang araw lang, mga 2-3 araw lang, pinupull out na. Kasi di ba yun ang reality. Kapag ang pelikula hit na hit at kailangan pang magdagdag ng mga sinihan, minsan sinasacrifice yung mga pelikula na iba na hindi kumikita. Nakakalungkot yon, di ba? At hindi lang box office ang pinaglalabanan dito, di ba? Kasi after mga 2 or 3 days, magkakaroon ng awards night. Huhusgahan ang mga pelikula kung sino yung pinakamahusay, di ba? Best Picture, Best Actress, at marami pang mga awards. So minsan may mga pelikulang medyo mababa ang kita at kapag nanalo sila ng mga awards, na-appreciate sila, minsan bubulusok, minsan magiging curious ang tao, ay maganda daw kasi award winning, panunuorin natin. So ganon. So may malaking tulong din ang pagkakaroon ng award, ang pagkilala para makatulong sa box office, para dumayo ang mga tao sa mga sinihan, mapanood ang mga pelikulang mga deserve ngayong taon po. Diba? Good luck sa mga magiging kasali. At sa ating versus, Vice Ganda versus Janice de Belen, kanino ka? Natuwa nga ang mga madlang people sa isang video ni Vice Ganda sa Showtime, kung saan nakitang inalok niya ng chicharon ang mga kasama. At akma namang dadampot si Leona, Janice de Belen, at saka naman ito inalis at inabot ni Vice sa iba. Kaya nakita sa mukha ni Janice ang pagtataka, pagkalito at slight na taray. At agad naman itong kumalat sa Twitter, bagay na nalaman ni Vice Ganda at humingi naman agad ito ng dispensa. Mga simpleng pangyayari na maaaring maka-offend at makaasar sa iba nang hindi sinasadya. At tila nagkaroon nga rin ng video kung saan inagaw din ni Bong Navarro ang pagkain na dapat ay kay Vice Ganda at pinakita nga na naaasar din ito, pero ito ay katuwaan lang. Isang masayang pagkikita muli nila Vice Ganda at Janice de Belen nung sumunod na araw. At nagkaroon pa ng parody sa isang seryeng katatapos lang na Dirty Linen sa harap ng mga manonood. Ayan, nakakatuwa ngang makita na mga simpleng pagkakamali, lalo't hindi sinasadya, ay dapat nakakahingi tayo ng tawad, ng pasensya. Maidadaan naman ito ng personal o kahit sa social media, ma-appreciate na natin yan. Kasi di ba pag nakakagawa tayo ng medyo malaking kasalanan at alam mo sa sarili mo na guilty ka, kasalanan mo, dapat humingi ka ng tawad. Di ba? At kahit nasa mga simpleng bagay na ganito lang. Nakakatuwa kasi syempre meron ding entry si Vice, sila ni Bong. Di ba nakakatuwa yon? Ang mga ganitong simpleng bagay lang ay naghahatid pa rin sa atin ng good vibes.
Kumbaga, may mensahe na may mga pagkakamali na hindi sinasadya at kailangang humingi ka ng pasensya. At maraming salamat. Kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, i-comment down below. At kung hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismaks at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nemya Chikadora!